Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, sa politics tayo guys. Dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, sinibak sa pwesto bilang Deputy Speaker. Yan guys, yan ang maiinit na balita na kumakalat ngayon sa social media. So kung maalala nyo guys, bago pa to, sinibak din ito nung una bilang isang senior deputy speaker. So ibig sabihin ito yung pangalawang mataas mula kay Martin Romualdez na bilang speaker tapos senior deputy speaker si Gloria na. Pero yun na nga, dahil nabalitaan ni Martin Romualdez na kinukodeta siya, tatanggalin siya sa pwesto, inunahan niya. Kaya sinibak niya. At ngayon, yun na nga, sinibak na naman muli itong si GMA kasama ng isang congressman, Representative Isidro Ungab. So, ito yung balita guys. Sabi dito, House of Representative, House, GMA Ungab as Deputy Speaker. The House of Representative, House former President and now Pampanga 2nd District Gloria Macapagal-Arroyo and Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab as Deputy Speaker. So ngayon wala na silang pwesto guys. Pangkaraniwang ano na lang sila. Pangkaraniwang congressman na lang sila at congress woman. So sa balita kasi sa Manila Bulletin guys, sabi dito Deputy Speaker and former President Gloria Macapagal-Arroyo's name is conspicuously absent from the list of the authors of the House Resolution number 1414 essentially defends the House of Representatives from the recent attacks on its integrity. So yan guys, yun. Kasi nagpasa sila ng House Resolution kahapon, yung buong kongreso, lahat ng mga partido nandyan. Yung Lakas NUCD, Nationalista Party, Liberal, even yung mga party list group. So lahat, pero dalawa lang ang hindi pumirma. Itong si GMA at saka itong si Isidro Ungab ng Davao City. Kaya siyempre siguro naghahalit itong si Speaker kasi nga yung mismong kongreso ang inaatake. At alam naman natin si Digong lang yun, wala nang iba guys. Inaatake niya. So siyempre para suporta sa institution na kinabibilangan niya, kailangan pumirma ka rin, di ba? Para sa suporta sa speaker. Kaya halos lahat sila, almost 300 pirmado yun ang suporta nila sa House Resolution na yan. Pero alam naman natin itong si GMA talaga maka-pro Duterte to na ngayon ay kumakalaban niya kaya Sara, di ba? Kay Martin Romualdez. Nag-aaway na sila ngayon. So ngayon guys, malinaw lang nito na talaga yung camera talagang nilalabanan na itong si Duterte. So siguro tingin natin dito talagang nai-insulto na itong si Gloria Macapagal-Arroyo dahil nga unang beses na siyang tinanggal, di ba? Tapos naulit na naman ngayon tinanggal. Pero kasi guys, nung 2022, nung nabuo yung unit team na yan, 2022, so talagang nakita natin kung paano sila nagsama-sama. Ang lakas ng pwersa. Pero ang unang plano dyan, itong si GMA, siya yung magiging speaker. Diba? Tapos itong actually, ito si Sara, napapabalita rin dati na ang gusto rin niya maging Defense Secretary o DND. Tapos itong si Cynthia Villar na dapat sana maging Senate President. Pero pagkatapos ng 2022 election at nanalo si Bongbong Marcos Jr., yun na guys, nagiba na yung tema. At napansin nila Gloria na para bang yung gusto nila hindi na nila makukuha. At napansin nila itong si Martin Romualdez ay panayang buntot sa kanyang pinsan na si Bongbong Marcos na ating presidente. At siyempre, di ba, imbis na makuha yung speaker ng GMA, binigay ni BBM
sa kanyang pinsan. Kasi mas may tiwala siya sa kanyang pinsan at siya talaga yung pinagkakatiwalaan niya pagdating sa ganyang usapin. So dahil doon, tinanggap na lang ni Gloria na hindi na siya magiging speaker, susuportahan na lang itong si Martin Romualdez. Kaya naging yun na senior deputy speaker na siya. Hindi na nakuha at itong si Sara naging deputy secretary naman siya. So, yun, kalaunan guys, yun na nga, nag-away na nga sila. Pagkatapos nun, so itong si Sara, tinawag na tambalos-los itong si Martin Romualdez. So, yun na nga, tapos, kalaunan yun, nakakabangayin na sila hanggang sa tinanggal na nga yung confidential fund ni Sara. Dahil lumalaki na yung issue, so dumistansa na rin itong si Martin Romualdez at ang buong kongreso. Kaya nung lumabas guys, yung survey, itong huli lang, na itong si Martin Romualdez, tumaas ang rating. At bumagsak naman itong si Sara Duterte. So, yun guys. Kaya yun ang nangyayari sa kanila ngayon kung mapansin nyo talagang bangayan na. Simula na talaga ng gera ng Unity Team Duterte, Arroyo, tsaka ni Romualdez at Marcos. So, ang matindi dito guys, ang maganda sa pag-aaway nila, baka mamaya mag-ibat na hip ng hangin. Actually, di ba, nung mga nakaraang linggo, itong si Justice Secretary Boying Remulla, nung pinag-uusapan niya yung ICC, di ba, nasabi niya pag-aaralan daw. So, itong abangan natin guys, baka sa bangayan nito, papapasukin na yung ICC. Dahil nakikita nila, kasi yung pagtanggal ngayon kay Gloria guys, tsaka yung kay Isidro Ungab, loyalty check na lang yan. Siguro sabi ni Martin, sige bigyan nga natin yung mapatunayan natin kung susuportan tayo kay Duterte pa rin sa susuporta. So yun na nga, tinanggal siya dahil nga wala sang suporta. Yun ang lumalabas. Kaya alam naman natin, politiko guys, mga politician yan, kasama talaga yan, kailangan kampi-kampihan, di ba? So yun, sa pag-approve ng kongreso na yan, abangan pa natin na mas matindi pa sa darating na araw ang magiging resulta nito. Sa ngayon, nag-aaway na talaga sila. Mukhang hindi na talaga tumaayos, guys. Magsisimula na. So, ayan lang natin hanggang na magkahiwalay na talagang todo nito. Kasi tayo, gaya na sabi ko, hindi naman tayo maka-Duterte, maka-Arroyo, Romualdez o Marcos, maka-Pilipino tayo. Kung saan yung tama, doon tayo papanig. Di ba? So, yun guys, abangan pa natin. Habang lumalapit yung 2025 election, mas titindi pa yung bangayan ng Team Unity na ngayon ay talagang nag-umpisa na talagang nawasak ng tuluyan. Alright? So, ganito naman po guys. Baka nyo susunod kong vlog. Thank you very much.